I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. Deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. Amen. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta po ang ating pahinga at salamat sa Panginoon dahil muli binigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. At umagang-umaga ay sisimulan natin ang ating araw ng pakikinig ng salita ng Diyos. Muli, nandirito po kami para po sa ating devotion. Every Tuesday po ay kami pong mga young people ang inyo pong host. Ayan, so naniniwala po ako na meron po uling blessing tayong matatanggap mula sa ating maririnig. Good morning po sa ating pong 6 na viewers. Ayan, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Good morning po, Ma'am Emilia. Ayan, good morning, Ma'am. And Sir Ariel. Sir, good morning po. Ma'am Gina, good morning, Ma'am. Sir Gilbert, good morning po, Sir Gilbert. Kay Ma'am Sheena, yan, magandang umaga po. Kay Ma'am Joyce, good morning, Ma'am. Kay Sir Salvador Bore, kay Ma'am Myra, kay Brother Philip, kay Ma'am Rizalina, yan, good morning. Good morning po sa inyo. Ma'am Heidi and kay Kilaglayza K. Good morning po sa inyo pong lahat. Ayan, so i-share nyo po yung link ng ating devotion para marami pong makapakinig, para marami pong makatanggap ng blessing sa umaga pong ito. Ayan, good morning po. Tuloy-tuloy po tayo at patuloy natin pinag-uusapan po dito all about commit to attend church services. Ayan. Committing in our church attendance. Ano po? Kaya nga, makikita natin mga kapatid, ito po talaga ay napakahalaga na matutunan natin, napakahalaga po na maunawaan natin na kinakailangan natin ng commitment. Ayan, kinakailangan natin ng commitment pagdating sa pagpunta na simbahan. Ayan, sa pagpunta na simbahan. Kaya tignan po ninyo, dito sa Psalm chapter 122 in verse number 1. Ayan, Psalm chapter 122 in verse number 1. Alam nyo, napakahalaga po nito na makita natin, ano po, Psalm 122 in verse number 1. Ano po ang sinasabi ng Bible po dito? Ayan, ano po sinasabi ng Bible? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go
into the house of the Lord. And so makikita po ninyo dito, of course, walang ibang writer ng book po na ito, kundi si King David. Yan, ito po ay song ni King David na sinasabi niya, I was glad. Siya po ay, when we say glad, it means to cause to rejoice. To cause to rejoice, expressing gladness or joy, exciting joy. Yan. Pag sinabi natin exciting or excited, it means awakened. Ibig sabihin, gising na gising ka. Animated, stimulated, inflamed. Parang nag-uumapoy ka. Ibig sabihin, talagang buhay na buhay ka. Masigla ka, mga kapatid. Ano? Ayan, pag sinabi nating you are glad, it means merong rejoicing sa iyong puso, merong kasiyahan, matinding kasiyahan, at merong excitement. Merong kasiglahan. Ano po? Merong kasiglahan. Saan po masigla si King David? Mula sa ating binasa, ano po sabi niya? I was glad. Siya po ay masigla. Siya ay nandun yung matinding kasiyahan niya. Saan po? When they said unto me, pag naririnig niya, pag sinasabi sa kanya, let us go into the house of the Lord. Nasabi niya, meron siyang kasiyahan. Meron po siyang sigla. Kapag naririnig niya, pag sinasabi sa kanya na tayo ay pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Alam niyo po, ito yung napakagandang matutunan rin natin na meron tayong sigla, meron tayong kasiyahan pagdating sa pagpunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kasi mga kapatid, ganito po yan. Pag ikaw ay merong sigla, pag ikaw ay merong kasiyahan, kahit ayaw mo, kahit ayaw ng ating katawan, kahit ayaw ng ating physical na katawan, kahit merong problema mga kapatid, kahit meron man tayong kahinaan, ay meron ka pa rin kasiyahan pagdating sa Panginoon. Meron ka pa rin sigla pagdating sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, every time we go to church, kinakailangan ma-fulfill yung purpose natin. What is our purpose pag tayo ay pumupunta sa simbahan? Bakit po tayo pumunta sa simbahan? Our purpose is no other than to worship God. To worship God. Sambahin ng Panginoon, to praise Him, to exalt Him. Wala tayo ibang tinataas dito sa simbahan, maliban sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, itinataas natin ang Diyos. Ang kasiyahan natin ay nasa Panginoon, mga kapatid. Ang kasiyahan natin ay ang Panginoon. Kaya nga, ano sinasabi po ng Bible? Worship God. Diba? Worship God. Paano? In spirit. Hindi natin nakikita ang Diyos. Ano? That's why we are worshiping God in spirit and in truth. Yan, sabi sa John chapter 4 in verse number 24. And mga kapatid, saan natin matatagpuan ang truth? Ang katotohanan. Sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Panginoon, na kapag tayo ay pupunta sa simbahan, kapag tayo po ay mag-worship sa Panginoon, we have to worship God in spirit and in truth. Kinakailangan nandun yung katotohanan. Kinakailangan merong salita ng Diyos. Kaya alam niyo po, napakalagay na makita natin, pasalamat tayo sa Panginoon na dito sa ating simbahan ay wala tayong ibang pinag-uusapan kundi katotohanan, mga kapatid. Kaya nga po, alam nyo, maraming simbahan po sa ating panahon ngayon. Hindi tayo nang-aatake ng mga simbahan, ano po. But we have to be thankful. At the same time, careful, mga kapatid, sa mga pinapakinggan natin, pinupuntahan natin. Kaya nga, dito tayo dinagdag ng Diyos na simbahan. Tungkulin natin na pumunta, mga kapatid. Pahalaga ng bawat pagpunta natin. Bakit? Katotohanan ang binibigay sa atin. Ano po? Katotohanan ay binibigay po sa atin. Truth. Ito yung kailangan natin sa pag-worship natin sa Panginoon. Saan po natin matatagpuan? Saan ba natin naririnig yung truth? Mga kapatid, wala na iba kundi sa simbahan ng Panginoon. That's why we have to be glad. We have to be excited. Dapat nandun yung rejoicing natin. Ano po sabi ng Bible in 1 Timothy chapter 3 in verse number 15? Ayan, 1 Timothy chapter 3
verse 15. Magbuklat kayo, ba't wala kayong Bible? Ano sabi ng Bible? But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Yan, yung bahay-sambahan, sa bahay-sambahan ng Panginoon. Ano po yung bahay-sambahan ng Panginoon? Anong meron sa bahay-sambahan ng Panginoon? In the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Yan, matatagpuan natin yung katotohanan, mga kapatid. Saan? Sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya nga ito ay, this is the specific place and ito talaga yung itinalaga ng Diyos kung saan dito natin maririnig ang purong katotohanan, ang purong salita ng Diyos. Kaya nga napakalaga na we have to be excited, nandun yung kasiyahan natin pagdating sa pagpunta sa bawat pananambahan. Ano po? Kaya nga, alam nyo, maganda po yan na tanungin natin sa ating sarili. Ako ba ay masaya? Oh. Nandun pa ba yung kasiyahan natin? Andun ba yung aking sigla pagdating sa pagpunta sa simbahan? Di po ba? Magandang tanungin natin yan sa ating sarili. O tayong mga young people. O, parang nandito lang na young people, high schooler, si Rochelle. Si Rochelle pa lang nandirito eh. Tanungin natin ating sarili. Pagdating ba sa bahay-sambahan, nandun ba yung aking kasiyahan? Nandun ba yung aking sigla? Di po ba? Magandang tanungin natin yan sa ating sarili. But we must have the joy, mga kapatid, in going to church. Sa every time we go to the house of God, kinakailangan nandun yung excitement natin. Kinakailangan meron tayong matinding kasiyahan. Dapat kakaiba yung sigla natin pagdating sa pagpunta ng simbahan, mga kapatid. Why? Kinakailangan meron tayong kasiyahan because first of all, we are saved, mga kapatid. Di ba? Ligtas na tayo eh. Anak na tayo ng Diyos. And hindi lang tayo anak ng Diyos, kabilang pa tayo sa simbahan ng Panginoon. Ano po sabi ng Bible dito sa Habakkuk chapter 3 in verse number 18. Yan. Alam niyo po ba na lahat ay nagsimula nung tinanggap natin ang Panginoon? Habakkuk chapter 3 in verse number 18. Ano sabi po ng Bible? Ano sabi ni Habakkuk dito? Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. I will joy in the God of my salvation. Our joy in going to church, mga kapatid, tandaan po ninyo ito ha. Our joy in going to church started when we joyfully understood and received salvation. Alam niyo po ba, mga kapatid, na lahat ay nagsimula? Nagsimula ang lahat ng ito, mga kapatid, sa ating kaligtasan. Natuto tayo magsimba. Dati po, wala naman tayong kasiyahan na every Sunday, maaga kang gigising, maaga kang mag-prepare, or Saturday night pa lamang ay nag-prepare ka na yung mga gagamitin natin para sa araw ng bukas, para sa linggo. Wednesday ay nag-prepare ka, Saturday. Di ba? Wala naman tayong ganyan na buhay po noon, mga kapatid. Pero ngayon, bawat pananambahan na meron po tayo, ano pong ginagawa natin? Nag-prepare tayo, masigla tayo, excited tayo na pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Bakit po? Nagsimula yan nung naging maliwanag yung pagtanggap natin sa Panginoon Kristo. Nagsimula yan nung naintindihan natin ang kaligtasan, mga kapatid. At naidagdag tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Tandaan po ninyo ito, mga kapatid. Tandaan po natin ito, mga kapwa-kayang people. Ang anak ng Diyos ay masaya sa pagpunta sa simbahan. Alam niyo po, dapat isipin natin yan. Ang isang anak ng Diyos, masaya dapat tayo, masigla ka dapat sa pagpunta sa simbahan. Ngunit, mga kapatid, kung hindi tayo masaya, wala tayong gana sa pagpunta sa simbahan, we have to check for our salvation. Hindi po tayo ng judge. Hindi tayo ng husga dito. Pero mga kapatid, kinakailangan
makita natin yan. Bakit wala akong sigla? Bakit wala akong gana pagdating sa pagpunta sa simbahan? Diba? Kamusta yung kaligtasan mo, kapatid? Diba sinasabi mo, anak ka ng Diyos? Diba sinasabi natin, may tinanggap tayong Kristo. Bakit pagpunta sa simbahan wala kang gana? Bakit pagpunta sa simbahan ay wala tayong kasiyahan? Bakit marami pong tinatamad? Bakit maraming hindi nagsisimba? Bakit hindi masaya sa pagpunta sa pananambahan? Siyempre mga kapatid, dahil nasa iba ang kasiyahan. No. Dalawa lang yan. Pag hindi ka masaya sa Panginoon, sa sanlibutan ka masaya, sa jablo ka masaya. Kaya mga kapatid, bakit hindi masaya sa pagpunta sa simbahan, especially tayo mga young people? Bakit wala kang gana sa simbahan? Diba? Pag-apak mo pa lamang sa simbahan, parang gusto mo na, umalis na kagad. Kaya totoo yung sinasabi ni Pastor, di ba? Oh, hindi pa tapos ang service. Hindi pa tapos ang pananambahan. Oh, wala na. Hindi mo na matagpuan. Late na pumunta sa simbahan, tapos hindi pa tapos, aalis rin. Ang tanong, bakit ganun? Walang gana, walang kasiyahan, hindi tumatagal. Bakit? Maaring nasa iba ang kasiyahan. And which is very true mga kapatid, nasa iba yung ating kasiyahan. Maaring masaya ka sa bisyo pa, kapatid. O anak ka ng Diyos, nagbibisyo ka. Masaya ka sa bisyo. Masaya tayo sa barkadang hindi naman maka-Diyos. Barkadang hindi naman maka-Diyos. We have to be careful mga kapwa-kayang people. Oh, masaya ka sa kung ano-anong pinupuntahan. Di ba? Ang nakakalungkot, masaya tayo sa ibang pinupuntahan natin, masigla tayo. Di ba? Pero bakit pagpunta sa simbahan, napakalungkot, pahirapan mga kapatid, pilitan. Oh, example nga lagi nating pastor, kunwari may outing. Di ba? Pinipilit ka ba sa outing, kapatid? Oh, saan ka nakita ng ganun? Pinipilit ka ba? Sa maring gagala, katas kakain sa labas. 'Di ba? Pipilitin ka kaya? Siyempre hindi. Siyempre excited ka mga kapatid. Kahit ako pero bakit pagdating sa simbahan, nasaan na yung saya natin? Kaya ang tanong mga kapatid, nasaan si Kristo kung totoong tinanggap natin? Kaya tayo ay walang gana at walang kasiyahan sa Panginoon. Walang kasiyahan sa simbahan. Nasaan yun yung pagtanggap natin sa Panginoon? Nasaan mga kapatid yung sinasabi natin na anak po tayo ng Diyos? Kaya nga kinakailangan muli nating alalahanin. Muli nating balikan ang ating pagtanggap sa Panginoon. Para ulit mga kapatid, matutunan natin. Muli tayo ay maging masaya sa pagpunta sa simbahan. Ano po sabi ng Bible sa Psalm chapter 51? Psalm chapter 51. Psalm chapter 51 in verse number 12. Yan, sabi ng Bible, restore unto me the joy of my salvation. Yan. And take not thy Holy Spirit up from, and uphold me with thy free spirit. Alam nyo na, ito po yung dapat magandang matutunan natin. Ulit, alalahanin natin. Balikan natin kung totoo ba yung pagtanggap natin sa Panginoon. Kung totoo ba na meron tayong Kristo sa ating buhay. Kasi alam nyo po, hindi natin pwedeng pagsabayin yan. Lalabas at lalabas kung ano ang totoo. I-reveal ng Diyos kung ano ang totoo mga kapatid. Hindi pwedeng masaya ka sa Panginoon and at the same time nag-i-enjoy ka rin sa sanlibutang ito. Hindi po pwedeng ganun mga kapwa-kayang people. Hindi po pwedeng ganun sa atin po. Mga anak ng Diyos. Hindi pwedeng masaya ka sa ministry tapos mamaya mawawala ka. Nasa sanlibutan ka uli, hindi po pwede yun. Lalabas at lalabas kung nasaan ang tunay mong kasiyahan. Kaya nga mga kapatid, marami sa ating mga kapwa-kayang people, pinipilit natin pagsabayin na masaya ka sa Panginoon, tapos masaya ka sa activities
na hindi maka-Diyos, makasanlibutan. Kaya ano ang nangyayari mga kapatid, mga kapwa people? Lumalabas kung nasaan yung totoong kasiyahan natin. Nasaan? Nasa sanlibutan. Hanggat hindi natin binibitawan yung kasiyahan natin, no? Yung commitment natin, yung kasunduan natin dito sa sanlibutan ito, sa mundong ito, hindi ka kailanman magiging solid na masaya sa Panginoon. Masaya ka sa sanlibutan ito, sanlibutan ito. Pero pagdating sa Panginoon, wala kang gana. Yan. Oh. Kaya nga, mga kapatid, sa pagpunta sa simbahan, wala tayong kasiyahan, wala tayong sigla, di ba? Pinipilit pa tayo. Marami tayong rason, marami tayong palusot. Kaya nga, mga kapatid, alalahanin natin yan. Kailangan muli nating balikan yan. Sabi ko nga po sa inyo, ang isang anak ng Diyos ay dapat masaya sa pagpunta sa simbahan. Bakit po? Normal sa anak ng Diyos na masaya at masigla sa pagpunta sa simbahan. Normal dapat sa atin yan. Ang abnormal, mga kapatid, ay yung sinasabi mong anak ka ng Diyos, pero hindi ka masaya sa pagpunta sa simbahan. Di ba? Anak ka ng Diyos eh. Bakit po tayo hindi magiging masaya sa pagpunta sa simbahan? Yan ay hindi normal pag dumating sa time na hindi na tayo masaya sa pagpunta sa simbahan. Oh. Pag dumating yung time na wala ka ng gana, kapatid, sa pagpunta na simbahan, i-check mo na ang iyong sarili. Kinakailangan, alalahanin mo ulit kung totoo ka bang anak ng Diyos. Totoo ba yung pagtanggap mo sa Panginoon? Bakit wala ka ng kasiyahan? Bakit nung una? Diba? Every Sunday nandito ka. Meron kang ministry. Meron kang involvement. Pero bakit habang tumatagal na wala yun? Tapos tuluyan nang nawala. Diba? Alalahanin mo. Alalahanin natin mga kapatid, bakit ganun? Nawala yung gana natin. Nawala yung kasiyahan natin. Pero mga kapatid, dapat normal sa atin. Kung totoong tinanggap mo ang Panginoon, kinakailangan nakokonsensya ka. Kinakailangan nagigilty ka. Kinakailangan nalulungkot ka pag wala ka sa simbahan. Kinakailangan iniisip mo lagi yan. Kinakailangan di ka mapakali pag wala ka sa simbahan, mga kapatid. Sa araw ng pananambahan. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Linggo, anak tayo ng Diyos. Ngunit wala ka sa simbahan. May problema tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga, we have to check for our salvation. Why? Because we must have the joy in going to church. If we are truly saved. Kung tayo ay totoong anak ng Diyos, mayroon tayong kasiyahan sa simbahan. Hindi tayo tinatamad, mga kapatid. Hindi po tayo walang gana. Kinakailangan. Buhay na buhay ka. Masigla tayo. Nandun yung kasiyahan natin. We must be rejoicing. We must have that joy every time we have the chance to go to church, mga kapatid. Kinakailangan. Hanggat may pagkakataon tayo. Hanggat may pagkakataon tayo. Kinakailangan gawin natin yung tungkulin natin bilang isang mga anak ng Diyos na pumunta sa simbahan. Kinakailangan nandun yung ating kasiyahan. Alam niyo po yung mga dating Kristiyano, tignan natin gaano sila kasigla, gaano sila kasaya sa pagpunta nila sa simbahan. Ano po sabi sa Acts chapter 2 in verse number 45. Tignan po ninyo gaano sila dedicated. Verse 46 po pala, sa pagpunta nila sa simbahan. Oh. Sabi ng Bible dito sa verse number 46, Acts chapter 2, in verse number 46, and they, yan, yung they po dito ay yung mga anak ng Diyos. Yan, the disciples, yung mga tumanggap sa Panginoon, member ng church, and they continuing, paano sila nagpapatuloy, mga kapatid? Continuing daily. Di ba? Araw-araw. Pag sinabi mong daily is araw-araw, mga kapatid. Continuing daily with one accord. Pag sinabi natin one accord, it means they are in one spirit, one mind. They are united. Saan po sila nagsasama-sama? Saan sila ay iisa? Saan sila nagpapatuloy? Araw-araw. In the temple. Diba?
sa bahay-sambahan, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. And in verse number 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Makita ninyo, araw-araw mga kapatid, nasa simbahan sila. Tayo po tayo, linggo, morning and afternoon. Tapos meron tayong Wednesday night, Saturday night. Yan lang yung mga oras na meron po tayong pananambahan. Pero bakit kaya wala pa rin tayong kasiyahan? Bakit wala tayong gana? Sila nga mga kapatid, sabi ng Bible, ginagawa nila with gladness and singleness of heart. Diba? Iisa sila. They are united na nagkakasiyahan sila na araw-araw sila ay nasa bahay-sambahan ng Panginoon. Araw-araw sila ay they are praising God and having favor with all the people. Diba? Sa bawat isa sa kanila. Nandun yung kasiyahan nila. Nandun po yung kagalakan nila na nagpapatuloy sa Panginoon. Bakit po? Kasi maliwanag sa kanila yung pagtanggap nila sa Panginoon. Talagang nauunawaan nila na bilang isang anak ng Diyos ay dapat nasa bahay-sambahan tayo. Nandun yung kasiyahan nila sa pagpunta nila sa simbahan. Nasaan yung kasiyahan nila mga kapatid? Sa mga church mates nila, kasama nilang church members, di ba? Nasa kapwa nilang anak ng Diyos yung kasiyahan nila. Tignan natin mga kapatid, pag wala tayong gana sa pagpunta sa simbahan, pag wala po tayong gana, kasiyahan sa pagpunta sa church, wala rin tayong ganang makipag-fellowship. Wala rin tayong ganang makipag-usap sa mga anak ng Diyos. Di ba? Ang ka-fellowship ng isang taong walang kasiyahan sa simbahan, yung tao rin na hindi masaya sa Panginoon. Tayo mga young people, saan tayo masaya na nakiki-fellowship? Sa mga anak ba ng Diyos na masaya sa pagpunta sa simbahan? O yun sa mga taong wala rin kasiyahan pagdating sa Panginoon? Di ba? Kasi pag hindi ka masaya sa Panginoon, hindi ka rin, yung mga ka-fellowship mo ay hindi rin yung mga taong hindi rin masaya sa Panginoon. Yung mga taong wala ring involvement pagdating sa Panginoon. Yung mga taong walang gana rin pagdating sa Diyos. Sa pakikinig na salita ng Diyos. Pero pag totoong anak ka ng Diyos, masaya ka lagi sa pagpunta sa simbahan, ganadong-ganado ka lagi. You are excited, you have gladness in your heart. Pagdating sa pagpunta mo sa simbahan, talagang excited ka. Yung mga ka-fellowship mo ay yung mga masasaya rin sa simbahan. Yung mga ka-fellowship mo ay yung mga masaya rin na pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Pero bakit, sabi ko nga kanina, di ba? Kaapak mo pa lang sa simbahan parang nasusunog ka. Gustong-gusto mo na agad umalis. Di ba? Hindi pa tapos yung pananambahan. Gusto mo nang lumayas na, mga kapatid. Wala man lang fellowship. Kasi nga, mga kapatid, mga kapwa kayong people, pag hindi ka masaya sa pagpunta mo sa simbahan, hindi ka rin masaya na makiki-fellowship ka sa mga anak ng Diyos. Sa mga masasaya sa ministry. Sa mga masasaya na may involvement sa simbahan. Diba? Hindi ka makiki-fellowship sa isang soul winner. Hindi ka makiki-fellowship sa nagdadala ng mga tao, nag-i-invite ng mga tao para sa Panginoon. Ayaw mo yan. Bakit? Sa pagpunta pa lamang sa simbahan hindi ka masaya. Wala kang gana. So how much more na mag-i-involve tayo, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, kung totoong anak ka ng Diyos, kinakailangan masaya tayo, masigla tayo, may gana tayo na pumupunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi lang tayo pupunta sa simbahan pag may problema tayo. Kundi dahil ito po'y tungkulin natin bilang isang mga anak po ng Diyos. Kasi ang nangyayari, kung kailan bagsak na tayo, doon lamang tayo magsisimba. Di ba?
Kung may problema, doon lang tayo magsisimba, mga kapatid. Kung dumating na sa time na napahamak na tayo, doon lamang po tayo magsisimba. Pero mga kapatid, kung totoong anak ka ng Diyos, wag na nating antayin na kung ano-ano pang dumating na pagsubok, kung ano-ano pang problema na darating sa ating pong buhay, bago tayo pumunta sa simbahan. Samantalang lagi na po nating naririnig na every Sunday, bawat pananambahan, kinakailangan magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon na wag nating imimiss ang bawat pananambahan. Kinakailangan gampanan natin yung kasunduan natin sa Diyos. Gampanan natin yung ating tungkulin sa ating pong Panginoon. Kinakailangan maging masigla tayo. Pagdating sa pagpunta sa simbahan, tayo mga young people, dapat hindi na tayo hinihila pagdating sa simbahan. Maalala niyo po sinabi nating pastor last Saturday, kapag hindi mo hihilain ang iyong sarili sa tama, mga kapatid, hinahayaan mo lamang na mahila ka sa mali. Mga kapwa ko young people, kung hindi natin hayaan ang ating sarili or kung hindi natin hihilain yung ating sarili na pumunta sa simbahan at kinakailangan masaya ka, may gana ka sa pagpunta mo sa simbahan, saan mo dinadala ang iyong sarili? Saan mo nilalagay yung kasiyahan mo? Sabi natin, anak tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang mahirap talaga ay yung meron ka pang agreement sa mundong ito. Manandun pa yung kasunduan mo. Engage ka pa sa mundong ito, sanlibutan ito. If you are engaged with the world, mga kapatid, you will be occupied by the world. Yung mundo rin, sanlibutan rin ang gagamit sa atin. Kaya nga, kung hindi tayo magpapagamit sa Diyos, sinong gagamit po sa atin? Kung hindi tayo masaya sa pagpunta sa simbahan, sa sanlibutan po tayo masaya. Diba? At mga kapatid, malaki po yung problema natin pag ganyan. Kaya nga kinakailangan magkaroon po tayo ng maayos na commitment, maliwanag na commitment. Yung kasunduan natin para sa Panginoon ay dapat maging maliwanag. Kasi mga kapatid, mga kapwa kayang people, kung saan ka abala, yan yun nagsasabi kung saan ka merong kasunduan. Ibig sabihin kung saan ka busy. Kung saan ka occupied. Diyan magsasabi kung nasaan mo nilagay yung commitment mo. Saan ka merong agreement, saan ka merong kasunduan. Hindi ka abala sa involvement sa Panginoon. Hindi ka abala sa soul winning. Wala kang involvement sa pagdadala ng first-time visitors. Wala kang kasiyahan sa pag-i-invite ng mga tao dito sa simbahan. Di ba? Wala tayong kasiyahan pagdating sa pagpunta sa church. Ibig sabihin, hindi ka dyan abala. Ang tanong, saan ka abala? Ano ang ginagawa mo? Anak ka ng Diyos pero hindi ka masaya pagdating sa gawain ng Diyos. Di ba? Hindi po naaakma, di po ba? Kinakailangan, mga kapatid, matutunan po natin na mag-commit sa Panginoon na every church services papahalagaan ko. Every church services ay nandyan ako sa bahay-sambahan ng Panginoon. Sabi ko nga mga kapatid, wag na po nating hayaan na mapahamak tayo. Bago natin makita yung kahalagan, bago tayo magkaroon ng commitment na pumunta sa simbahan. Mga kapatid, ang simbahan, ito lamang yung, anong tawag dito? Ito lamang yung institution na itinatag ng Diyos na hindi kailanman masisira ng dyablo. Kaya nga ano po ang tinuturo ng church natin? Dito natin dalhin ang ating pong pamilya. Mga kapwa-kayang people, dito natin pilit dalhin ang ating sarili sa bahay-sambahan ng Panginoon. Bakit? Tayo kaya tayo sirain ng dyablo. Madali tayong masira ng dyablo, mga kapatid. Kahit anak ka na ng Diyos, kahit sino pwedeng biktimahin ng dyablo. Kahit sino po ay pwedeng masira ng dyablo. Nasa katawang pisikal lamang po tayo. Maraming kagamitan ang dyablo para tayo ay lokohin, di ba? Sirain at mawala sa gawain ng Panginoon.
mawala yung kasiyahan natin, mawala yung gana natin pagdating sa Panginoon. Kaya kinakailangan, dalhin natin ating sarili dito sa simbahan. Dahil pag tayo ay hindi hiwalay sa simbahan, na hindi kailanman masisira ng dyablo, tayo po ay hindi rin masisira ng dyablo. Bakit? Nasa simbahan ka eh. Di ba? Hiwalay ka sa simbahan. Pero tignan ninyo mga kapuayang people, bakit tayo napapahamak? Bakit tayo nasisira ang ating buhay? Kasi humihiwalay tayo sa simbahan. Hindi dahil sa kung ano-anong rason. Ang punot ugat, bakit tayo nasisira ng dyablo, nasisira ng sanlibutan ito, nasisira sa mga bagay-bagay, sa gawain ng mundong ito, mga kapatid. It is because humihiwalay tayo sa church. Kaya nga mga kapatid, imbis na humiwalay po tayo sa simbahan, humiwalay tayo sa pagpunta sa church, magkaroon tayo ng commitment. We have to commit. Again, when we say commit, is to make an agreement and we will put it into action deliberately. Gumawa tayo ng kasunduan sa Panginoon, kinakailangan, gagampanan natin. Dito natin ilagay yung ating kasiyahan. Dito po natin ibuhos yung ating sigla, mga kapatid, yung ating saya sa pagpunta sa simbahan. Ano po? Kaya, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, unang-una, we have to be glad. We must have that rejoicing in our heart. We must have excitement sa pagpunta natin sa simbahan. Bakit po? Anak ka ng Diyos. Ano po? We are saved already. We are the sons of God. We are the children of God. Hindi na po naakma sa ating mga anak ng Diyos na hindi tayo nagsisimba. Disenyo po talaga ng Diyos na tayo mga anak ng Diyos ay dapat linggo nasa bahay sambahan ka ng Panginoon. Nasa bahay sambahan tayo ng Panginoon. Ibig sabihin yung kasiyahan natin ay nasa Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong umaga po, tanungin natin ating sarili. Nasaan yung aking kasiyahan? May kasiyahan ba ako sa soul winning? Tayo mga young people, mga high schoolers. May joy ka ba pagdating sa soul winning? Nag-share ka ba ng gospel? Sa school ninyo. Diba? Sa school natin, nakikita ba na meron kang Kristong tinanggap? Sa pagpunta sa school? Ganon din po tayo mga members. Nandun pa ba yung kasiyahan natin sa soul winning? Meron ba tayong sigla sa pag-i-invite ng tao dito sa simbahan? Meron ba tayong commitment, involvement dito sa church? Meron ka bang ministry? May ginagawa ka ba para sa Panginoon? Alam niyo po, lahat yan ay hindi natin kailanman magagampanan hanggat hindi natin natututunan muna na maging masaya, maging masigla sa pagpunta pa lamang sa church. Kasi kung sa simbahan, mga kapatid, hirap na tayo, wala na tayong gana, how much more yung magjo-join tayo sa ministry. Diba? Kung bakit maraming young people na hindi masaya sa ministry, walang involvement sa ministry, it is because sa pagpunta pa lamang sa simbahan ay wala nang kasiyahan. Diba? Sa pilitan na, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, tandaan po natin, magkaroon tayo ng joy, magkaroon tayo ng sigla sa pagpunta natin sa simbahan. Bakit po? Anak na tayo ng Diyos. Anak tayo ng Panginoon. We are God's children. Ano po sabi ng Bible? Bilang isang anak ng Diyos, walk as children of God. Walk as children of light. When we say walk is to live. Mamuhay ka bilang isang anak ng Diyos. Diba? Ipakita natin, mga kapatid, na meron tayong tinanggap na Panginoon. Ipakita natin na tinanggap natin si Kristo. Yan nakakalungkot, baliktad eh. Diba? Ano ang nahihiya tayo na ma-identify sa Panginoon. Pag nasa school, diba nakikita ba na meron kang Kristo? Ang nakakalungkot, diba? Sa simbahan, maayos yung pananamit. Maayos yung pananalita, mga kapatid.
Pero pagdating sa school, hindi na naka-modest apparel. Hindi na maayos yung pananamit. Therefore, hindi nakikita ang Panginoon. At hindi rin maayos ang pananamit, hindi na rin maayos yung pananalita. Di ba? Hindi na rin maganda yung lumalabas sa bibig. Pero sinasabi natin, anak tayo ng Diyos. Di ba? Pero mga kapatid, kinakailangan ipakita natin na bilang isang anak ng Diyos, hindi natin kinakaya na tinanggap natin ang Panginoon. Kaya nga, every services, kinakailangan nandito tayo. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Natututo tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Ito yung magtuturo sa atin kung saan natin ilalagay yung ating kasiyahan. Saan natin ilalagay yung ating sigla. Kung mga kapatid, bilang tumanggap sa Panginoon Kristo, ilagay natin yung ating kasiyahan, ilagay po natin yung ating sigla sa pagpunta sa simbahan, sa pagpunta sa church. Kaya nga, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, sabi ko po sa bawat isa sa atin, kahit ayaw natin, kahit minsan, lalo pag linggo, sabi ko nga po sa area di ba? Bakit kung kailan linggo, doon ang hirap bumangon? Di ba? Sa atin, napakalamig Bakit kung kailan linggo, ang hirap bumangon? Di ba? Nagsusundo tayo, nag-invite tayo, kaya sabi ko nga po sa aking mga sinusundo anong oras ang pasok ninyo sa school? 7. Maaga kayong bumabangon. Di ba? Kaya naman bumangon na maaga. Pero bakit pagdating ng linggo, parang nahihirapan bumangon ng umaga? Di ba? Ang daming rason, mga kapatid. Naglalabasan yung mga kung ano-anong rason. Naglalabasan yung kung saan-saan, biglang kung saan-saan ka pupunta. Diba? Nawawala yung kasiyahan natin. Nawawala tayo ng sigla. Pinipilit pa po tayo. Pero mga kapatid, bilang isang mga anak ng Diyos, alalahanin natin na tinanggap natin ang Panginoon. Alalahanin natin na anak tayo ng Diyos at ang kasiyahan natin ay dapat nasa Panginoon rin. Ang kasiyahan natin ay unang-una nasa pagpunta natin sa simbahan. Masaya tayo na nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mga kapokayang people, dito natin ilagay yung ating kasiyahan. Dito natin ibuhos yung ating kalakasan. Sayang naman na sinabi natin tinanggap natin si Kristo, ngunit wala kang kasiyahan sa pagdating sa pagpunta sa church. I-check mo ang iyong sarili. Bantayan mo. Bakit kaya wala kang gana sa pagpunta sa simbahan? Bakit hindi ka masaya? Diba? Bakit pinipilit pa tayo? Kaya mga kapatid, kahit ayaw ng ating pisikal na katawan, pero dahil anak tayo ng Diyos, pupunta pa rin tayo sa simbahan. May problema man, may pagsubok man, pipiliin pa rin natin na pumunta sa church. Yes, nanghihina po tayo, may kahinaan po tayo, pisikal. Pero dahil ang kasiyahan natin ay nilagay na natin sa Panginoon, madali na lamang na pumunta sa church. Kaya nga po mga kapatid, pinag-uusapan natin that we have to commit to attend every church services. Kung gaano natin pinapahalagahan, kung gaano tayo kasigla, gaano tayo kasaya sa pagpunta sa church, Sunday morning and Sunday afternoon, ganun rin pag Wednesday. Ganun rin pag Saturdays. Huwag po natin ipagpapalit sa anumang bagay ang pagpunta natin sa simbahan. Anumang pupuntahan, anumang trabaho, huwag natin ipagpapalit ang Diyos. Maalala niyo po yung preaching ng ating pastor last Sunday, anong linggo? Kapag ipinagpalit natin ang Diyos, hindi lang po sa pera, kundi sa anumang bagay, pinagpalit natin ang mga bagay-bagay na yan sa pagpunta sa simbahan, sa pagpunta sa church, mababa ang tingin natin sa Diyos. Ano po? Pag ipinagpalit na natin yung mga yung linggo sa pagpunta natin sa simbahan sa Panginoon at tayo ay may ibang activities na, ganyan na lamang po ba kababa ang tingin natin sa Panginoon? Ganyan na po ba kababa ang tingin natin sa salita ng Diyos na ating matututunan, na pag natutunan natin, in-apply natin sa ating buhay, bibigyan tayo ng maayos na buhay ng salita ng Diyos? Ganun na lamang po ba kababa ang tingin natin? Mga kapokayang people, ganun na lamang ba kababa ang tingin mo sa Panginoon? Bakit wala ang kasiyahan sa pagpunta sa simbahan?
Diba? Wala kang gana pagdating sa simbahan. Ulit, we must have our joy in going to church. As long as we have the chance to go to church. We must have the joy sa pagpunta natin sa simbahan. Because anak na tayo ng Panginoon. We are saved. Kaya nga, mga kapatid, magandang sabihin rin natin na every time that we are going to church, ay nandun yung gladness natin. Katulad po sa binasa natin. And bago po tayo magtapos, ano po ulit ang sabi ni King David dito sa binasa natin sa Psalm chapter 122 verse 1. Nasaan niya nilagay yung kanyang kasiyahan? Saan niya nilagay yung kanyang excitement, yung kanyang sigla? Ano po sabi ng Bible? That he was glad. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Parehas po ba tayo na nararamdaman katulad ni David? Na sabi ko nga sa inyo kanina po mga kapatid, dong intro natin, di ba? Saturday pa lamang nagpre-prepare ka na. Pinapanalangin mo na ang buong maghapon na linggo. Bakit? Excited ka eh. Masaya ka eh. At yan talaga yung normal na gawain ng isang anak ng Diyos. And ganun din pag Wednesdays. Salamat sa Panginoon na nag-work po kayo. And then, pagkagaling sa work, ay dediretso sa simbahan. Diba? Bakit excited ka? Masigla ka. Hindi mo hinahayaan na mawala ka sa bawat pananambahan. Or tayo mga kapwa kayang people, kayong mga pumapasok na after ninyo na manggaling sa school, diretso ka na sa simbahan. Diba? Bakit? Hindi mo hinahayaan na mawala ka sa church. Bakit? Diyan mo na nilagay yung kasiyahan mo eh. Diyan ka excited eh. Diyan mo na inilagay yung kasiglahan mo, yung gana mo sa pagpunta sa simbahan. Pero mga kapatid, kung wala yung kasiyahan mo, wala kang gana sa pagpunta sa church, pupunta lang tayo kung kailan natin gusto. Diba? Pupunta tayo late. Tapos, aalis rin tayo kaagad. I-check natin yung ating kaligtasan na tinanggap. Totoo ba na meron kang Kristo? Bakit po? Again, ang isang anak ng Diyos ay masaya sa pagpunta sa church. Sa pagpunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Normal po sa atin yung masaya tayo na pumupunta sa bahay-sambahan ng Panginoon. Ngunit, kung hindi ka na masaya, mga kapatid, sa pagpunta mo sa church, hindi na normal yan. I-check mo ang iyong kaligtasan. Ano po? Kaya sa umaga pong ito, I hope na ako po ay naging blessing po sa bawat isa po sa inyo. Kaya we have to commit, mga kapatid. Kinakailangan nag-commit tayo sa Panginoon. Meron tayong kasunduan sa Panginoon na sa bawat pananambahan na meron po tayo, ay dapat nandito tayo, wag nating i-miss. Wag nating ipagpalit sa anumang bagay. Ano po? Hindi na nababagay sa ating mga anak ng Diyos yun. Kaya kinakailangan matutunan po natin yan. Okay? Yeah, we have to commit to attend every church services. Sir, alam ko may mga comments yan. If you have comments, po sa ating pinag-usapan ay kami, masaya po ako na makita yan at aking pong babasahin yan. Sabi ni Sir Ariel, young people, learn to love the Word of God. You will never regret it. Yan. Totoo po yun. Napakalaga yun na mahalin talaga natin ng pakikinig natin sa salita ng Diyos. At hindi tayo kailanman magsisisi. Yan. Mga kapatid, hindi maganda na dulot pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Opo. Ang salita ng Diyos kailanman hindi po magdudulot ng hindi maganda sa atin. Kaya mahalaga po talaga ang pagpunta sa simbahan. Kaya dapat dito natin ilagay yung kasiyahan natin. Dito po natin ilagay yung sigla natin, mga kapatid. Yan. As long as we have the chance na pumunta sa church, mga kapatid. Hanggat meron tayong kalakasan. Tayo mga young people, di ba? Ang lakas-lakas natin eh. Ang sigla-sigla natin, saan natin gagamitin ito kundi sa Panginoon? Saan natin gagamitin ito kung wala tayong joy sa Panginoon? Isang araw manghihina ka, tapos sasabihin mo ay magpapagamit sa Panginoon. Huling-huli na tayo, mga kapatid. Huling-huli na tayo. Sayang yung mga panahon na ginugol natin at hindi natin ginamit para sa Panginoon. Kaya
Church, salamat po sa inyo pong pakikinig. Ganon din sa mga young people na nandyan, nakikinig. Kinakailangan mag-commit tayo. Yan. Kung mag-commit tayo and then gampanan natin. At every church services, nandito tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Bakit? Anak ka ng Diyos. Anak po tayo ng Panginoon. Dito tayo masaya sa mga gawain na ito. Dito tayo masigla sa mga gawain na ito. Ano po? Kaya if you have comments, babasahin ko po yan. Just comment po sa ating comment section. And of course, meron pong mga live audience dito sa ating studio. And i-share rin nila. Ayan, i-share rin po nila ano yung kanilang natutunan sa umaga pong ito. Ayan, pakinggan din natin yung kanila pong natutunan sa umaga pong ito. Ayan. Sige. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat may maayos na commitment tayo sa Panginoon. At huwag natin ipagpapalit ang Diyos sa ibang bagay. Yun lang po. Amen. Ano po sa ating lahat na natutunan ko po ay dapat every time to go to church, dapat i-praise natin ang Panginoon at i-worship po natin siya. At we have to be worship Him by His mercy and truth. At mercy, spirit. we must have the glad in going to church. At pag di ka masaya sa Panginoon, masaya ka po sa diablo. At ang isang anak po ng Diyos, dapat masaya ka. Lagi pumupunta ng simbahan at dapat nalulungkot kapag wala ka sa araw ng pananambahan. Yun lang po. Ang natutunan ko po ay kung masaya po tayo sa kamunduan, dapat masaya din po tayo sa gawain ng Panginoon at sa ating ministry. Baka ibig sabihin niya po mga viewers ay pag masaya ka sa Panginoon ay dapat hindi ka na masaya sa kamunduan. Parang ano yan, medyo malalim yan, ano sir? Parang hindi ata. Morning po, natutunan ko po ay dapat po pag pumupunta po tayo sa church, hindi na po tayo pinipilit. At ang isang anak po ng Diyos, normal na po sa atin, normal na masaya sa pag pumupunta sa simbahan. At dapat we must have that joy every time we go to church. At pag may tungkulin po tayo sa Panginoon, dapat gampanan po natin. At wag po tayong hiwalay sa church dahil pag humiwalay po tayo sa church, sisirain po tayo ng diablo. At pagka ang anak po ng Diyos, dapat po pagka pupunta sa church, dapat may excitement every time na pupunta sa church. At dapat po, we must walk and live as a children of God. Ang natutunan ko po ay every time na pupunta po tayo ng simbahan, dapat nandun po yung excitement. At kapag hindi po tayo masaya sa pagpunta sa simbahan, i-check po natin ang ating kaligtasan. At kapag nag-commit po tayo, gampanan po natin. Yun lang po. Bahay-sambahan. Purpose po natin sa punta sa church ay dapat worship ang Panginoon. Hindi po natin ma-worship ang Panginoon ng maayos kung hindi po tayo excited. So, ang nagpuan po natin ng totohanan sa simbahan. Pag pupunta po tayo sa church, dun po yung sincerity and truth. Matatagpuan. Kaya hindi po natin matatagpuan ng katotohanan kung hindi po tayo magko-commit. Dapat yung joy po natin ay sa pagpunta sa church ay yung side po to nung nanggap natin. So, tunay na anak po tayo ng Diyos ay ang totoo natin kasiyan ay sa Diyos lamang at sa church. Sa Diyos laging nasa simbahan. Dapat ang ating kaligtasan, ito dapat ang ating
tayo nasisira ng diablo o naiiwalay sa Diyos, hindi po tayo committed. May commitment po tayo at ay masaya po tayo sa Panginoon at church ay nakakonect po yung salvation po natin doon. Sabihin niyan, tunay kang ligtas. Kasi, Amen. bakit? Minsan po kasi mas madali tayo mag-commit sa mga worldly things, hindi sa godly things. Sabihin po niyan, mas malakas po yung atak ng Diyos sa atin. Sabihin po niyan, hindi po tayo tunay na ligtas. Kaya dapat i-check po natin ang maayos yung salvation natin. Kasi ang ating salvation, hindi po tunay. Amen. Thank you sa ating mga narinig and comment dyan. And sa Sister Bea, sabi niya, thank you, sirs. Indeed, we're so blessed having a church na nagtuturo ng tamang prinsipyo at kung saan talaga tayo lalago, especially sa ating mga young people. Amen. Thank you. Sabi niyo, Emilia, gumagaling na yung mga live viewers. Yan, mira. Gumagaling na daw. Thank you, Ma'am Emilia. Thank you rin kay Nanay Teresa. Yan. Sir Ariel, thank you again. Sino pa hindi natin nabate? Sir Dylan Blake, si Ma'am Rolene, si Ma'am G, si Ma'am Virgie, si Ma'am Vicky. Thank you, Ma'am. Kay Nanay Lina, si Nanay Modesta, si Ma'am Mercy, kay Ma'am Nida. Ayan, wala na. Ayan, si Sir Salvador Bori pala. Wala daw sound. Wala sound. O baka ano lang. Yung sa... Yan, sabi ni Ma'am Mercy, amen brad, hindi lang sa mga young peoples, kundi sa lahat ng tumanggap sa Panginoon. Yan, totoo po. And again, maraming salamat po sa mga nakinig this morning. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programa every morning. Salamat po and I hope na meron po tayong natutunan. Di man po namin kayo nabati, pero kayo po ay nakikinig. Maraming salamat po. At bukas po Wednesday, meron po tayong midweek service. Huwag po kayong mawawala, mga members. Thank you po sa lahat na nakinig at tayo po ay magwawakas sa prayer. Let's pray. Nakilang Diyos, salamat po Panginoon sa natapos naming devotion. Thank you po sa wisdom na ipinagkalob niyo po sa amin. And ganoon din po sa mga nakinig ng understanding po Panginoon. At patuloy niyo pong i-bless mga matapat na nagmamahal sa pakikinig na inyo pong salita po Panginoon. At ito pong aming narinig all about commitment in attending church services ay makita po sa amin, Panginoon. Sa amin po tumanggap po sa inyo, na especially sa mga members po ng inyo pong simbahan po dito. Ulit, Panginoon, sa buong maghapon kayo pong mag-ingat sa bawat isa, sa lahat po namin pong gagawin po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa nagawa po naming pagkukulang at pagkakasala po, Panginoon. Pakalinisan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po and God bless po sa lahat po na nakinig. Thank you po.